Hi ma'am, I am Michael John A. Alberto and I'm from BS Crim 2E and bubuod ko po yung No Limit ang Hirap ay ang El Filibusterismo po. Yan ma'am, wala na po akong nakikita. Ang simula po nun ay nasa vapor po ang background or ang settings po kung saan ang nasa taas ay mga mayayaman at nasa baba ang mahihirap. Doon nag-uusap ang mga don at donya sa taas at nandun din si Simon para makinig lang. Pero nagtatalo-talo ang mga mayayaman tungkol sa kung paano papabilisan ng vapor at kung paano papabilis ang biyahe nito. Ngunit may naisip na solusyon si si Simon at sinabi niya yon. At yun yung paghukay ng mga kanal sa bunganga ng Ilog Pasig hanggang sa labasan nito ng tubig na paparaanin sa Maynila. At yung tubig na yon ay mapapabilis yung daloy ng yung biyahe po at doon dadaan na yung mga vapor. Pagtapos sabihin ni Simon yun, bumaba naman po siya para kamustahin si Basilio at si Isagani. At doon kasama ni Isagani at Basilio si Kapitan Basilio. Doon ay sinasabi ni Basilio at Isagani ang kanilang plano na pagpapatayo ng akademya para sa pag-aaral ng wikang Kastila. Ang sunod naman po nun ay sa sementeryo kung saan ito yung hindi sa sementeryo, sa libingan po ng nanay ni Basilio kung saan si Sisa po. Dito nakita niya si Simon. Ngunit nakita niya na rin na si Simon ay si Basilio at nagpapalitan nyo lang siya na maging Simon para makabalik sa San Diego. Dito gusto na ni Simon na patayin si Basilio dahil nga si Basilio ay nakakaalam ng tunay niyang pagkatao at yun ang sisira sa mga plano ni Simon. Kaya ayaw niyang masira yon at gusto niya nang patayin si Basilio. Ngunit naisip niya na nakita naman ni Basilio ang mga masamang nangyari kay Crisostomo Ibarra. Kaya ang inisip niya na lang, tsaka meron din namang si Basilio na masamang pangyayari dahil sa mga Kastila. Kaya ang ginawa niya na lang ay sinubukan niyang hikayatin si Basilio na sumama sa paghihigante ni Simon. Ngunit hindi siya nagtagumpay dahil nga ang gusto ni Basilio noon ay makapagtapos lamang ng pag-aaral. Ang sunod nun ay sinubukan na ng mga estudyante na hikayatin or hikayatin yung mga Kastila na sumang-ayon sa kanilang plano na pagpapatayo ng wikang Kastila na akademya. Pero hindi sila pinayagan ng mga Kastila dahil nga iniisip ng mga Kastila pag nakapag-aral ng mga Pilipino, matututo na din silang lumaban, which is mali. Then sumunod nun, 'di ba? Masama nga ang loob nila, pero ang sumunod muna nun ay si Basilio at si Simon ay nagkita ulit at hinikayat ulit ni Simon si Basilio na sumama sa kanyang pinaplanong himagsikan or sa kanyang plano laban sa mga Kastila. At magandang part nito ay sinabi rin ni Simon na kung anong gagawin ni Basilio, which is yung mamumuno siya ng isang pangkat na lulusob sa kumbento at doon ay liligtas niya si Maria Clara at papanatilihin niya ang kaligtasan nito. Kasama na din si Kapitan Tiago dahil nga amain siya ni Basilio. Then ang nangyari noon ay binalita na lang hindi natuloy yun kasi binalita ni Basilio na nawala na si Maria Clara nung hapon mismo na yon. Kaya grabe yung damdamin ni Simon dahil nga nawala na siya ng
dahilan para ipagpatuloy ang himagsikan, ngunit sa sobrang sama ng loob niya at lungkot ay ito ay naging galit. Mas lalo siya nagalit sa mga Kastila sa nangyari sa kanyang kasintahan. At doon ay nagplano pa siya mismo kung paano niya mapapakasatuparan, matutupad ang kanyang plano sa paghiganti sa mga Kastila. Ang sunod nun ay dahil nga masama ang loob ng mga kabataan ay organisa sila ng isang hapunan or pagpupulong kung saan nagsikain sila at sinabi nila dito yung mga masasamang salita laban sa mga praile at mga gusto nilang sabihin laban sa mga praile. Ngunit ang ginawa nilang iyon ay nakita ng mga praile, ay nadinig ng mga praile, at sila ay pinahuli sa mga Gwardiya Sibil. Kahit hindi kasama sila Basilio at si Sagani sa mga nagsabi ng masasamang salita, ay nasama pa rin sila dahil nga pinuno sila, ay nakikita silang pinuno ng mga estudyante. At doon ay ang sunod nun ay ang mga pamilya ng mga kabataan ay pinakausapan ang mga matataas na pakawalan yung mga anak nila. Ngunit natira si Basilio dahil nga namatay si Kapitan Tiago dahil nga nalaman niya yung masamang nangyari sa kanyang inaanak, which is si Basilio, dahil nga nakulong si Basilio. Nagtagal pa ng 2 buwan doon si Basilio sa kulungan. Nung nalaman ni Huli na nangyari sa kanyang kasintahan, sinubukan niyang kumbinsihin si Padre Camora, ngunit napakasama na nangyari ay kesa payagan na mapakawalan si Basilio, ay ginahasa siya at hindi matanggap yon ni Huli, kaya nagpakamatay siya. Hindi niya matanggap na haharap siya sa kanyang minamahal na si Basilio na nasira na ang kanyang pagkababae, at hindi niya na rin kayang humarap sa mga tao na nasira ang kanyang pagkababae, kaya nagpakamatay na po siya. Ang sunod nun ay na plinano naman nakita ni Simon ang pagkakataon na makakasal si Paulita at si Juanito. Dito nakita niya na may pagpupulong o piging sa pagtapos ng kasal, kaya plinano niya na iyon. Kasi nga sa piging na iyon nandun lahat ng matataas na tao kasama ng Kapitan General, pati na rin ng mga praile at iba pa matataas na tao sa San Diego. At ang sunod nun ay sa tulong ni Simon, na nakumbinsi ni Simon si Kapitan General na pakawalan na rin si Basilio pagkatapos ng 2 buwan. Sa sobrang tagal na yon ay nakapag-isip-isip na din si Basilio. At doon niya, pagtapos niya makawala, ay dumiretso na siya agad kay Simon. At doon ay sinabi niya na gusto niya nang umanib at nagbago niya ang kanyang isip. At doon na rin sinabi ni Simon ang kanyang mga plano. Ang lampara, which is yung lamparang yon ay may bomba na kung saan sasabog ng 9 ng gabi pagtapos ng piging. Pag sinubukan nilang buksan iyon, ayun ay magiging bomba na talaga at sasabog at madadamay lahat ng tao na nandun, which is yung mga mayayaman, si Paulita, si Juanito, yung mga mahalaga sila Kapitan General at yung mga praile at iba pa pong mga mayayaman. At ito na rin ang magiging hudyat ng himagsikan, which is naghihintay si Cabezang Tales na pamunuan ng mga tulisan para lumusob na sa bayan ng San Diego. Ito na, next na. Dito na yung mismong piging ng nung kasal nila Juanito at Paulita. Ito naman ang sinabi ni Simon. Dumiretso siya sa loob at pinipilit siya ng isang donya na doon na lang kumain dahil nga
piging naman yon. Ngunit ang sabi ni Simon ay tanggapin nyo na lang po itong regalo. Tanggapin nyo na lang po itong lampara bilang aking regalo. At ako'y may gagawin pa po. At nauna na din siya dahil nga alam niya pag sapit ng ikasyam ng gabi ay sasabog na ang bomba o ang lamparang kanyang plinahan. Ang sunod na ito ay bumalik ulit tayo kay Basilio, ngunit nakasulubong niya si Isagani na papunta sa piging, which is yung kila Paulita. Gusto niyang pigilan si Isagani, pero hindi niya mapigilan dahil nga alam niya nandun yung minamahal ni Isagani. Sinabi niya na lang yung totoo, which is yung plano ni Simon, na yung may bomba nga doon na sasabog lahat, na pag ikasyam ay sasabog at pag binuksan nila ay sasabog. Ngunit dahil nga nalaman yun ni Isagani, mas lalo siyang nagkaroon ng inspirasyon para pumunta doon. At ang ginawa ni Isagani ay kinuha niya ang lampara pagtapos pa lang ng ikasyam at yung parang susubukan na nilang buksan. Kinuha niya ito at tinapon sa ilog. At doon ay hindi na natuloy ang plano ni Simon, which is namatay na hindi na sumabog yung mga tao doon sa piging, tapos hindi pa nagkaroon ng hudyat. Pero ang nagpatuloy pa rin si Kabesang Tales sa paglusob sa San Diego at kasama niya yung mga tulisan. At si Simon naman, dahil nga parang napagsuspetsahan na siya, ay pumunta na siya kay Padre Florentino. At doon sa bahay na yon ay doon siya, dahil nga alam niya nang huhulihin siya, ay kinuha niya ang lason at ininom ito. At doon si Padre Florentino ay tinulungan siya makapasok sa bahay at nagkumpisal siya kay Padre Florentino. Simula sa mga plano niya, sa pagbalik niya hanggang sa magsikan. At yung pagpapalit anyo niya bilang Simon at pagiging Simon. At pagtapos nun ay pagtapos na magkumpisal ni Simon ay namatay na si Simon, at si Padre Florentino naman ay tinapon ng mga alahas sa ilog kung saan unang tumulan si Ibarra. Yun na po, ma'am. Thank you po.